Mga mahal na kapatid sa Iglesia ni Cristo, minarapat po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na ipabatid sa inyo ang pananaw ng pamamahala ng Iglesia tungkol sa ilang mga kaganapan sa ating bansa nitong mga nagdaang araw. Hindi po lingid sa ating lahat ang malawak na bangayan at hidwaan ng mga namiminuno sa ating bansa at ng mga mamamayan nito. Bunsod ng mga away politika na nagdudulot ng pagkakabahabahagi, hindi lamang sa mga nanunungkulan sa gobyerno, kundi maging sa saloobin at opinyon nating mga Pilipino. Sa harap ng mga pangyayaring ito, nananatili ang pagnanais ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Bukod pa rito, nais din natin ang patas na pagpapatupad ng batas. Hindi kailanman sumasang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa kawalang hustisya at sa anumang hakbang na labag o hindi naaayon sa batas. Ang sinumang mapatunayang nakagawa ng paglabag sa batas ay marapat na papanagutin. Ang Iglesia ni Cristo ay may tiwala sa hukuman ng Pilipinas. Ang ating mga hukom ay may kakayahan at paghahangad na mailapat ang katarungan. Kaya naman ang nais natin ay dito litisin sa ating bansa ang sinumang inaakusahan ng paglabag sa batas. Kung hindi man isang malaking insulto, ay isa pong kawalan ng tiwala sa ating mga hukom. Kung hindi sa kanila ihaharap at lilitisin ang sinumang Pilipino na inaakusahan ng paglabag sa batas. At sa halip ay sa hukuman sa ibang bansa ito ipauubayan. Hindi magandang masimulan na ang isang mamamayang Pilipino ay basta na lamang arestuhin nang hindi sinunod ang due process at isuko siya sa banyagang hukuman upang yun ang lumiti sa kanya. Ito ay itinuturing natin na pagsusuko ng ating soberenya. Mga kapatid, ipinapayo sa atin na umiwas sa mga walang kabuluhang usapan at pagtatalo-talo, lalo na sa social media. Kaya huwag ninyong tangkilikin ang mga kaduda-dudang tao na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, fake news, ng mga kasinungalingan at mga paninirang puri. Iwasan din ninyo ang makipagtalo o magbigay ng komento na yumuyurak sa dangal ng ating kapwa. Sa ganito pong sitwasyon, ay lalo sanang magningning ang ating pagkakristyano. Kaya, itinatagubilin ng kapatid na Eduardo Manalo na patuloy nating idalangin sa Diyos na nawa ay igawad niya ang kapayapaan sa ating bansa. Hindi lamang para makapamuhay tayo ng tiwasay bilang mga mamamayan nito, kundi higit sa lahat ay para payapa nating maitaguyod ang paglilingkod natin sa Kanya. Sumaatin nawang lagi ang kapayapaan, ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoong Diyos. O mga kababayan, mayroon na namang bagong pasabog itong si Dean Chase. Itong kababayan natin na taga Beverly Hills, California, mga kababayan sa Amerika. Tungkol na naman sa mag-asawang ngagba, mga kababayan. At wag ka, mayroon po daw siyang hawak na mga audio, mga kababayan, na ebidensya. Tayo ang natatakot dito sa kababayan natin si Dean Chase Ang tapang, mga kababayan. Sa lahat pala ng marunong umintindi ng Bisaya, mga kababayan, Cebuano, pumunta na kayo doon kay Dean Chase. Sa Facebook, mga kababayan, hanapin nyo. Nandoon ang buong detalye, mga kababayan. Pero sa lahat na mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, itatranslate po natin ang kanyang sinabi, mga kababayan. At hindi po tayo magbabanggit ng pangalan dahil mahirap na. Kung gusto nyong malaman kung sino ang tinutukoy niya, pumunta kayo sa Facebook page ni Dean Chase. At tayo dito, itatranslate lang natin at kayo na ang bahalang humusga, mga kababayan, kung naniniwala ba kayo sa kanya o hindi. Narito po ha. Nag-message niya. By the way, mga kababayan,
mayroon daw siyang source, ha? Mayroon siyang source na nagbulgar na mga ginagawa daw nitong mag-asawang ngagba, mga kababayan. At ang source daw na ito ay minessage ng kampo ng mag-asawang ngagba. Wala tayong sinasabi ha kung sino yung mag-asawang ngagba. Ewan na natin kung sino yan. Ang sabi ni Ding Chase, Nag-message niya, Oh. na-shock siya, Na-shock kay, daw. recommended siya sa family member, ha? Family member sa mga Yung source niya, mga kababayan, kinontak daw, na-recommended daw na mag-join sa party doon sa pamilyang ngag. Ganyan. nga noon man kuno siya sa tawhana sa gid kuno ingon siya nga noon kuno siya nga kanang party goer. Ang tao daw ito, mga kababayan, ang kanyang sinasabi na source, ay known na party goer. Ya ato sa San Francisco and mo appeal siya ka ng mga sex parties mga inana. Ang tinutukoy niya na tao ay yung gawain daw, mga kababayan, ay umattend sa mga tsuktsakan, party, dala, pluk, ganyan. So kini ha na shock nako. Unsa bot pasabot man nimo ani kanang Tagalog siya pero kung Bisayon kay Tinanong niya, mga kababayan, yung kanyang source, anong ibig sabihin mo nito? Tagalog daw, mga kababayan eh. At sinigurado niya, mga kababayan ha, baka tinaniman lang siya ng ebidensya. Pero, sabi ni Ding Chase, mga kababayan, mukhang legit daw sa tingin niya. Dahil nag-send sa kanya ng mga ebidensya. may bot pasabot nimo ani nga kanang na ni-message nimo niya unsa may nahitabo subot pa Tinanong niya yung source, mga kababayan, anong ibig sabihin mo nito? sabot ani niya di ay kay gi-message siya kay para pa-apilon siya og sex Ang sinabi daw nung source, mga kababayan, ay may message daw siya para sumali doon sa tsuktsakan party ng mga ngagba. sa pos Read his lips, mga kababayan, ha? sa pos lalita Kung gusto niyo malaman kung sino yung tinutukoy niya, pumunta kayo sa page niya. pos nila lita og nila bag nila bog giluod ko Nandidiri ako. Sabi niya, mga kababayan, nandidiri ako. Doon daw sa thought, mga kababayan, ng tsuktsakan party ng mga ngagva. luod gud in town unsa man mo klase nga unsa mo nga klase nga kanang kuan nga kanang Anong klaseng tao kayo? couple normal Anong klaseng couple kayo? Normal pa ba yan? Sabi niya, ha? Para ninyo normal lang inana nga panguto? Para sa inyo, normal ba yan ganyan pag-iisip? Yan ang tanong niya. Ha? Inaani mo guni ako ha kanang Ganito kasi yan. nursing student ko. Nursing And student pala siya, ganahan mga gid sa kababayan. psychology. Inaani ni siya. At talagang gusto daw niya ang subject ng psychology. Basta manggod ka mag-drugs manggod ka ang mga butang nga you do Na kapag gumagamit ka raw ng droga, mga kababayan, behind closed doors para nimo normal na. Butang nga you do behind closed doors para nimo normal na. na base daw sa psychology, mga kababayan, na yung mga bagay daw na iyong ginagawa sa likod ng iyong pintuan, meaning sa loob ng iyong pamamahay, kahit ano pa yan, nagiging normal yan. Sa iyo, ha? Sa iyo, pero sa ilan, hindi normal. So para sa kanilang gipang buhat para na nila normal na nila. Dahil para sa kanila daw, mga kababayan, etong kanilang mga ginagawa, normal lang yan sa kanila. So katong mga nag-message nila nga kanang ilang gipang invite for sex, kuan gud na sila kanang Kaya yung mga kababayan, yung pag-i-invite daw nila ng swingers party, yan ang tawag ha, ay normal lang daw yan para sa kanila. Di ba naalala natin, mga kababayan, mayroon na ding nagsabi niyan? Si Kibuloy pala, bago siya tinugis, mga kababayan, di ba? Bago siya hinanting, sinabi niya na mayroon daw tsuktsakan din doon sa Palasyo Malacanang. Si Kibuloy ang nagsabi. Ewan lang natin ha. Ngayon, mga kababayan, nakakulong na si Kibuloy. Ilang beses na rin niya sinabi ni Maharlika. And then, eto na, mga kababayan, another OFW na nagsabi, Rain. Ewan lang natin ha. Walang ebidensya eh. Mahirap na, mga kababayan. Magmaang-maangan muna tayo dito. Alam nyo na, bakit? swingers. Yak! Swingers daw mo ingon yung message nako. They are swingers and then they wanted to have sex. Yak, meron pa bang libido yan, mga kababayan, ganyang edad? Ay, nako. Pero kung yan ang gawain na, simulat sa pool, hindi natin sinasabing sila ha. Baka naging na, lifestyle na nila. Malay natin, ewan na natin. That's what they said.
maunay nagpadagan sa nasod diha karon sa ato ang sa Pilipinas. Yan daw ang mga klaseng tao, mga kababayan, ang nagpapatakbo ng ating bansa ngayon. Mo na nagpadagan sa ato ang nasod. Yan daw ang We nagpatakbo, deserve sabi niya. better. We deserve a better leader. Wa may nagkinahanglan og durugista, Hindi namin kailangan ng durugista, sabi niya. wa may nagkinahanglan og kanang addict nga Hindi namin kailangan ng Judy. wa may nagkinahanglan og durugista na first lady. O hindi namin kailangan ng durugista na kukat. Oh, yun mga kababayan, ito yung tukoy Wa may niya. nagkinahanglan og kanang sex addict pa tawag na. Hindi namin kailangan ng tsuktsakan addict. Sex addict magpakahay mo para mag-sex mo. Oh, nagpapakahay daw mga kababayan para magtsuktsakan. Wa mo giluod ninyo Di ba kayo nandidiri? Oh, yan ang Ha? sabi niya, ha? Sa mga ginagawa niyo dyan, ha? Yan ang sabi niya. nya president mo. And then, oh, alam niyo na. Narinig niyo na. Leader mo, people look up to you. Oh, leader This kayo. is what you do? Ew! Oh. Grabe ka shocking. Na-shock ko. Oh, shocking. Very shocking. And Na-shock then, ako. not only that, na yung mga audio. Oh, may mga audio pa raw, mga kababayan. Eh, sinend sa kanya. Na yung mga audio. Parinig! Ay, no! Wag. Please. Maghahaponan pa kami. Ayaw namin mawala ng gana. Iba na lang pa rin. Ibigay mo na lang yan sa media. Na audio, guys. Oh, mayroon dang audio siya. Na audio. Na audio. I'm keeping all of this. Kung may audio, mga kababayan, malamang mayroon ding video. Pero, sabi niya, I'm keeping all of this. All of these information that I have received. I'm keeping all of these to protect me. Para may hawak pa siyang alas, mga kababayan. Siguro katulad din ito kay Cathy Binag, no? Kapag igugurgur sa mga kababayan, lalabas lahat ng ebidensya. Si Cathy Binag, mga kababayan, ang marami yung hawak na ebidensya. Hindi niya malalabas, mga kababayan, eh. Yan na lang ang alas si Cathy Binag dahil kapag lalabas yun, kaya hindi pa siya nagugurgur, mga kababayan, dahil mayroon na siyang napagbigyan ng mga ebidensya. Pero mauna ang yung leader nyo diha. Mauna ang yung Yan daw ang klase ng leader ng mayroon tayo dito sa Pilipinas. durugista. Kibaw mo, kita ta ng mga Pilipino ba, naagyod tay katungod nga mo demand nga Alam nyo, tayong lahat na Pilipino, mayroon tayong karapatan na mag-demand ipa-hair follicle test na. ng hair follicle test sa mga leaders, ha? Oh. Wala pa namang buhok ang ating kababayan. Pero may siyang bigot din, no? Pero ang dinidemand niya, mga kababayan, as a Filipino citizen, mag-demand tayo ng hair follicle test sa ating mga leaders. We demand the president to go under his hair follicle test. Oh, Maori gyud na mahibaw anjud nato gyud. Nga we demand. nung di man na nimo buhaton. Bakit hindi mo yan kayang gawin? Oh, tanong We niya. have the right to demand that from you kay kami ang naglukluk ninyo diha. We have the right to demand it from you because kami ang nagluklok sa iyo dyan, ang mga Pilipino. Among anang katungod to That know is our right. Ipaboy ba mo magpadagan sa among ang nasod mga pistiha mo? Para malaman namin kung capable ba kayong magpatakbo sa bansang ito. Mga... Oh, may mura na siya, mga kababayan. Mga yawa mo dagko. Yawa, mga kababayan, yung may sungay. Sina Admiral, mayroon bang sungay? Buntot na lang daw ang kulang, mga kababayan. Narinig natin. No? Isang netizen. Inyong gibaboy ang among nasod Oh, binaboy nyo ang bansa sa namin. Pilipinas. Oh, ang Mga bansang yawa mo Pilipinas. dagko, piste mo Oh, mga demonyo kayo. ninyo. Oh, nakapamura pa siya, mga Suko kababayan. ko bay. Suko Oh, kay galit grabe. Galit na galit ako. Galit na galit ako. Grabe. Pakauwaw sa nasod. Grabing shame na binigay nila sa ating bansa. Kibang ba mo diri sa Amerika? Noon day kina sila. Alam nyo ba dito sa Amerika, known na known yang mga yan. Nga swingers. Na mga swingers, mahilig daw sa tsuktsakan. They do drugs and then have sex They do drugs. with multiple partners. Yak! Oh, Diyos me. Noon day kina sila. Mauna atong leaders diya sa Pilipinas. Yan daw ang mga leaders natin sa Grabe Pilipinas. ka uwaw guys. Oh, such a shame. Grabe Sabi- ka uwaw. Nakakahiya daw, sabi So niya. please, in town, this coming election, please use your vote wisely. Ug hatagan mo kwarta, dawata lang. Oh, kung bibigyan kayo ng pera, tanggapin nyo lang. Dawata lang ang kwarta pero ayaw
ninyo Tanggapin nyo ang pera pero wag nyong iboto, sabi niya. ayaw mong sugot nga Huwag kayong papayag lain ang inyong butaran. na iba ang inyong iboboto. Yun talagang gusto nyo. Yan ang iboto nyo. Ayaw mong sugot. Huwag Ayaw mong sugot kayong, nga makadaog ng mga demonyo. huwag kayong papayag na mananalo yung mga demonyo. Ha? Ayaw mong sugot. Luoy kaayo ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas. Luoy kaayo. Tanan-tanan. Kawawa. Luoy Kawawa kaayo tayo lahat. lahat. Kawawa kayo dyan sa Pilipinas dahil nasa Amerika siya mga kababayan. Make the wisest decision. Suko, grabe yun. I'm Galit fuming. na galit ako. I'm With anger. fuming with anger. Grabe. Grabe. My heart bleeds for everyone there in the Philippines. Please, get yourself informed. Information is power. Please, please, please use your vote wisely.